first time ma-confine ni Seska sa ospital. This was way back July pa, pero gusto ko kasi siyang gawa ng documentation kasi ito yung first time niya na nagstay talaga kami sa ospital. July 12, it was a fine morning. Nag-breakfast si Seska saka yung daddy niya si Jollibee. And kung makikita nyo, talagang masaya pa siya dito at ansigla-sigla niya. After nito, nagpunta sila sa court and then umuwi na sila ng bahay. Kauwi nila ng bahay, nagpahinga lang sandali and then it's time for lunch. So kumain na sila ng lunch and kinain nila is yung niluto ko na beef kare-kare and yung kare-kare na yun niluto ko siya madaling araw. Yung mga oras na yan wala ako kasi tulog ako kasi I was working until late night shift. So silang dalawa lang talaga yung nagbabanding ng mga oras na yan and pag panik nila sa kwarto, it's time for Seska's nap. And yun na rin yung oras nagigisingin nila ako kasi it's time for my afternoon shift. So normal naman na ginising nila ako and then after noon tumatalon-talon pa si Seska sa bed. Then a few minutes napansin ko na parang uneasy siya and then maya-maya ayun sumuka siya. Sinuka niya yung kare-kare na kinain niya nung lunch. So sabi ng daddy, baka naman daw kasi busog pa, tas pinilit niyang kumain, kaya sinuka. So syempre, as a first time mom na nag-worry ako agad, pero eventually nakatulog naman din si Seska. Kagising niya from nap, ayan, masikla pa rin siya, naglaro-laro pa kami, sinuot pa nga niya yung blue gown niya yan, saya-saya niya pa. Then come dinner, napansin ko na wala na siyang ganang kumain. Pero sinubuan ko pa rin siya kahit ilan kasi nga hindi pwedeng walang laman yung tiyan niya. After dinner, nagpunas na siya and then nag-prepare na kami para matulog siya. Kung pinapatulog ko siya, napansin ko na talagang uneasy pa rin siya. Yung alam mo yung umiiyak siya kahit naman na pinapadede ko na. Hindi siya talaga makatulog until, ayun, sumuka siya ulit. After niyang sumuka, yun, medyo gumaan yung pakiramdam niya. Then eventually, again, nakatulog siya ulit. Then minessage ko na yung pedya niya. Nagbigay naman siya ng gamot na i-intake ni Seska. So, kinabukasan na yun. And come that morning, alam mong matamlay siya pagkagising namin. Pinakain ko siya ng saging and then pinainom ko siya nung Pedialyte. And wala talaga siya sa mood. So, natulog siya ulit. Inaantok talaga siya. So, natulog muna siya. And then, yun, talagang sobrang tamlay niya. And since wala kaming nagawa nung araw na yan in the morning, hindi ako nakapagluto. Sabi ko kay daddy, kain na lang kami sa labas ng lunch. So, yung nagising na si Seska, umalis na kami. And then, on our way, kung saan man kami pupunta, bigla siyang sumuka na naman sa sasakyan. So, sinuka niya yung saging, saka yung Pedialyte na ininom niya. And then, yun, sabi ko, tama na, iba na to. So, nagpunta na kami agad sa Divine Grace. Nagantay kami sa Divine Grace ng almost 3 hours and wala ding nangyari. Binigyan lang kami ng reseta kasi nga, hindi makawiwi si Seska. Kailangan ng wiwi niya for lab test. So sabi ko, sige, uwi na lang muna kami and then sa bahay na lang kami maggamot. Wala namang signs of dehydration sa kanya, so okay lang naman na umuwi kami. So nung pauwi na kami, kain kami ng dinner syempre. So tinry ko siya ulit pakainin since ang tagal na niyang walang kain ng solid. So pinakain ko siya and then after a few minutes, ayun na naman, sinuka na naman niya. So sabi ko kay daddy, ay nako, talagang kailangan i-admit na si Seska, baka ma-dehydrate to. So hindi na kami nagpunta sa Divine Grace ulit kasi nga medyo matagal yung service nila. So sabi ko, sa Cavite Med na lang kami magpunta kasi at least doon, andun yung family ko and pwede nila kaming maasikaso. Ay, nag-smile. Nag-smile pa din kahit masakit na. Kiss mo kasi mo. Talagang gusto pa sa lips eh. Kasi babay ka na. Boy, punta kami ospital. Nasa Cavite Med na kami, na-admit na siya, pero sobrang hirap nung turok sa kanya ng kasi kailangan siyang iswero eh. So, 4 yung tinusok sa kanya. So, sa hands niya, saka sa feet niya, parehas. Wala talagang makuhang ugat. Medyo nagagalit na nga si daddy dun sa nurse. Kasi nga, wala sila talagang makuhang ugat and sobrang nasasaktan na yung anak namin. Talagang kita mo na sobrang hirap na siya, iyak na siya ng iyak. Pero yun, eventually nakakuha sila and then admit na kami, nakapunta na kami sa room. Nagpahinga na muna and wala din munang kahit dodo or tubig muna daw para kay Seska. And then antay daw namin yung advice ng doktor kinabukasan. So kinabukasan na yun, kailangan niya daw ng wiwi and ng pupo para sa lab test kasi dun makikita kung ano yung infection niya. And dun kami medyo nahirapan sa wiwi kasi yung in-insert sa private part niya, hindi talaga siya makawiwi kapag naka-insert yun or
tumatapon talaga. So, ang hirap. Nagstay kami ng 1 to 2 days para lang makawiwi siya. And yung dalawang lab test na yun yung pinaka-importante kasi nga, dun malalaman yung infection. And then, yun nga, ka-morning, inalis yung swero niya kasi nung tiningnan namin, sobrang maga. So, hindi siya na ano talaga sa ugat niya. Parang na-dislocate. So, sobrang maga. Kawawa naman yung kamay ng anak ko. Sobrang maga niya talaga. So, sabi namin, wag na munang i-insert and then, saka na lang muna kapag pwede na. So, after nun, may advice na pwede na siya kumain. So, pinakain na namin siya ng banana. And yung banana na yun, sobrang ang dami niyang kinain kasi gutom na gutom talaga siya. And at the same time, kumain din siya ng apple. So, yun, medyo tinitingnan namin kung isusuka niya ulit. Pero thank God, hindi niya na sinuka. And eventually, medyo sumisigla-sigla na siya ulit. And yun, dinalaw kami ni Mama Baby and Papa Boy sa ospital and also sila Mama Ami, Tata Jessie and Wawa sila yung nag-prepare ng food namin para may food kami ni Daddy. So, full force ang family and we are very, very thankful for them. Yan. So, masigla na si Seska dyan na hindi na rin niya sinusuka yung mga kinakain niya. So, yun, pinakain na namin siya ng solid. Ang kailangan na lang talaga niya is makapupo siya and makawiwi. Yung pupo, medyo mahirap kasi wala pang ang intake yung tiyan niya nung mga past few hours. Pero nung nakakain na siya, yun, binantayan namin, nakapupo na rin naman siya. Yung pupo niya medyo malambot. Tapos, yung wiwi ang hirap talagang kunin. So, kailangan ko siyang pilitin. Sa banyo kami dalawa, tapos isasahurin ko na lang yung wiwi niya. And then yun, yung nabigay na yung result nung kinagabihan, kinaumagahan, pwede na kaming mag-bail out, pwede na kaming lumabas ng ospital kasi naman siya, parang viral infection lang. We could have stayed home pero hindi namin ginawa and good thing na hindi kami nag-take ng risk na sa bahay na lang. Talagang pumunta kami sa ospital kasi naasikaso siya talaga ng maayos and at the same time, yung mental health namin ni Daddy at ease kami dalawa. So, ito na nga yung aling maliit after niyang maligo nung kinagabihan. So, yan yung nakawiwi na siya, nakapupo na rin, and then, hindi na siya sumusuka, and then, okay na rin yung intake ng food niya. So, she's back to normal. Thank you, Lord. Hi, guys! Pauwi na kami. Check out time na kami. Chingay is super, super better now. Are you okay? Yeah. Is your tummy still hurting or no na? Ha? No na? Your matami, hindi na masakit? Uy, pika. This is the first time na Chingay na hospital. We're in the hospital bed, the three of us. Pwede ka, bye-bye. Bye! Ayaw na kami balik dito para hindi na magsakit si Chingay. O sana. Ito mo simangot mo. Sorry, simangot. Then yun, kinabukasan, nung nag-check out na kami, after nun is, umuwi na kami, tas dumaan muna kami ng mall kasi nga, saan kami kakain ng dinner, wala kaming na-prepare na dinner. So, kumain muna kami sa mall, and then, yung aling maliit, sobrang saya niya, kasi she's back to normal, sumakay pa siya sa train, and then after nun, pinainom ko na rin siya ng DQ, and yun, masaya kasi, normal na ulit si Seska. Kaya kayo mga mamis, pag may mga nararamdaman talaga yung mga anak nyo, huwag niyong baliwalain. Talagang kung kailangan dalhin sa ospital, dalhin agad para magaling agad. So sabi sa resulta, viral siya. Feeling ko din dahil dun sa beef curry na niluto ko. Pero kahit ano pa yan, ang importante is magaling na ulit si Seska. And thank you Lord, thank you rin sa lahat ng tumulong sa amin. So yun lamang for today's video. Thank you so much.